Alam mo itong mga congressman, eto lang magpapasko. Sana mag-ceasefire na tayo muna. Total, kung kayo naman ay hindi talaga guilty, wala namang ganung budget talaga, palagpasin nyo muna tong Pasko. Pahinga muna tayong lahat, pati kami. Wala munang birahan. Pwede ba for the sake of Christmas, magmaalan muna tayo? Makapag-isip-isip tayo. Tama pa ba itong ginagawa namin? Ito bang ginagawa namin? Ang nakaabante rito ay taong bayan? O ang nakaabante rito ay ang aming bulsa? Hindi ko po kayo pinagbibintangan, pero baka makatulong kung tayo ay medyo umalalay ng konti ngayong Pasko. Magkaroon naman kayo ng puso, di ba? Again, hindi sa kinakampihan sila. Kung gusto nyong ikulong habang buhay, bahala kayo. Para padaanan natin sa due process. Tsaka, ngayong Pasko naman, di ba? Ang masasabi ko sa mga congressman, puso naman. Kahit panandilian, puso naman ang pagganahin natin. Huwag yung pangarap, huwag yung galit. Kung mali, di patawarin muna. Matapos tong Merry Christmas tayo ng Merry Christmas, puro tayo galit sa puso. Ayusin muna yung galit. Kasi this is just a matter of opinion Hindi naman to a matter of life and death Buti ko ang pinag-uusapan natin dito sa matter of life and death. Ang pinag-uusapan lang natin dito, may due process ba kayong binigay? Kay Ka Eric o wala? Siyempre, iba opinion nyo, iba opinion namin. Yung matter of due process, hindi ba muna natin pwedeng palagpasin dahil Pasko naman? Wala namang mamamatay? Puso naman. Ito hingin ko lang sa Kongreso. Puso? Bigyan nyo ng puso ito. Discriminatory naman yan. Parang gusto niyong patayin ang gobyerno. So that's why, pwedeng magreklamo ang mga Sasabihin nila, ikaw Coach Oli, tagal na kami sa gobyerno. Don't lecture us. Hindi ko po kayo nire-lecturean Baka patawag nyo ako kasi ganyan ang hirit nila Pagka sinabihan mo, pag pinayuan mo sila, don't lecture us. Hindi, ito po, sabihin ko sa inyo, kahit yung pinakamatalinong tao, lahat po yan ay meron ding room for improvement. Huwag nyo sabihin na alam nyo lahat ng bagay. Kasi yung ganung salita, yung don't lecture us, ano yun Para sa akin yan yung mga taong wala talagang matututunan. Dahil sarado utak. Parang alam nila, ang karunungan nasa amin lang. Wala kayong alam. Lahat kayo walang alam. Don't lecture us. Mga bobo kayo, kulang na lang. Although hindi sinabing gano'n, pero parang gano'n. Wala kayong alam. Huwag nyo kaming lecturean. Kami ang mababatas dito Parang gano'n. Aba, hindi po gano'n. Lahat po ng tao pwedeng mag-improve. Yun lang naman ang masasabi ko sa inyo. Hindi ko po kayo nile-lecturean. Pero seek your heart. Puso ba ang paiiralin nyo ngayong Pasko? negosyante na yung batas na yan is in violation of right to due process. Yung tinatawag na substantive due process. Like for example, yung NCAP, yung mapicturean ka lang, may bayad na. Di ba? Ganun? O, nag-file ng TRO. Feeling ko, may violation din yan ng right to due process. Bakit may violation to right to due process? Tama ba yun? Napicturean ka lang. Hindi ka nabigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. O yan, right to due process. So same also yung ang tao pag nanibanda. Hindi naman pwede pag nanibanda, guilty na. Bibigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Right to due process. Sa panghamon natin yan. Sa Congressman, mga congressman, kongresista, bigyan nyo pagkakataon magpaliwanag sila Ka Eric. Sasabihin nyo, pinagbigyan nyo, hindi. Paupuin nyo sa hearing. Gusto namin makinig. Huwag muna kayong magtanong. Pagsalitain nyo si Ka Eric ng dire-diretso. Kung fake news, demanda nyo, ikulong nyo habang buhay. So be it. Pero sana sa Monday, bigyan yung pagkakataong pagsalitain. Gusto namin silang makinig. Hindi yung mga boses ninyo. Hindi yung tambol nyo, hindi yung kahul nyo. Ang gusto namin marinig sila Ka Eric, hindi kayo. Hindi sinasabi ang due process. Pinapatunayan. Yan po hamon namin sa inyo. Patunayan nyo may due process. Pakinggan po namin si Ka Eric. Walang adjudication sa parang Pinagtatanggol si Ka Eric kasi ako naniniwala may mga maling ginawa yan. But this time, pakinggan. Yun lang yun. Kaya sabi ko, kung gusto nyo, ikulong nyo Pakinggan nyo muna. sa NCAP, Kuya Mark, na dapat siyempre bigyan ka ng pagkakataon na sagutin. Baka naman may sapat kang dahilan kung bakit ka nag-swerve at nag-U-turn. That's why kailangan ng bigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Kasi kung picture-picture lang, I don't know kung tama yung mga picture-picture na yan. Kung what if na may violation naman ng right to privacy, baka na-picturean yun. Hindi dapat picture, na-picturean yung isang tao. Violation to yung right to privacy ng isang tao. So yun ang mga tinatawag na lahat ng mga regulation ng ating gobyerno, kailangan na it is for the benefit ng taong bayan. It is for nation building, it is for the benefit ng taong bayan. Kasi kung hindi for the benefit ng taong bayan, hindi yan for nation building,
violation of substantive due process. May tanong Kuya Mark from Marina of Angeles City, Pampanga, bakit kung may kaso ang isang law student, hindi na ba dapat ipagpatuloy ang pag-aaral sa law? Ganun pa lang Kuya Mark? Hindi, pwede. You can have the right to study law. Kasi yung kaso, you are still presumed innocent. Hindi naman ibig sabihin kung may kaso ka, guilty ka na. Don't forget, accusation is not synonymous to guilt. Hindi ibig sabihin na dinimanda ka. Huwag po kakalimutan, an accused is considered innocent until proven guilty. Congress, hindi ko po kayo nile-lecturean, but please repeat after me. An accused is considered innocent until proven guilty. Guilty ka na. Hindi, basahin mo yung mga kaso. Juan de la Cruz, respondent. Juan de la Cruz, accused. Wala naman nakalagay doon. Juan de la Cruz, convict. Wala nakalagay. Juan de la Cruz, accused. Kahit na nga, convicted ka kung naka-appeal pa yung kaso mo, ang tawag sa'yo, you are still an accused. Until yung kaso maging final and executory. Aba, unless ang Supreme Court na magsabi. Kaya ng Yes. kaso ni Maria Ressa. Oh yes, so kahit na si Maria Ressa, she is still presumed innocent unless proven guilty beyond visible doubt by final and executory judgment. She is still presumed innocent. 2 times na siyang binasura ng Court of Appeals. Kahit na, hindi pa naman final. Nasa Supreme Court pa pending. Pag nasa Supreme Court na, matatawag na sa na convict. But as long as on appeal pa, ang tawag sa kanya, sa batas respondent. Ang tawag sa kanya sa batas, accused. Correct, sabi ni Eva, wala din silang karapatan na ikulong na indefinite. Correct. Korte nga pagka nagkulong, sinasabi hanggang kailan. Ito, indefinite. Gusto nila pagka hindi sinabi ni Ka Eric yung source niya, nakakulong lang siya ron. Ito, may tanong lang ako sa mga congressman. Naririnig nyo ba yung sinasabi ninyo? Are you hearing yourself? Ikukulong nyo siya indefinitely hanggang sabihin niya yung source niya? Naririnig nyo ba yung sinasabi ninyo? Ang tindi nun So kung hindi nila sasabihin, kahit hanggang 99 years old si Ka Eric nandoon siya, ang tindi nyo? Tindi nyo. Hindi naman siya guilty, accused. Don't forget, sabi ng batas accusation is not synonymous to guilt. Pero Kuya Mark, lahat ba ng kaso, especially itong Why Bado and Ka Eric didn't file a motion, sabi ni Nads? Hindi, magpapa-file na nga sila sa Monday. mga procedural cases, nakakarating ba yan sa Supreme Court? Di lahat. Kasi yung right to appeal, kasi yung i-appeal mo yung kaso is not actually a mandatory part of due process. Naging part lang yan ng due process because of a law. Na may law on appeal na pwede kang mag-appeal. But yung appeal, hindi naman mandatory mag-appeal ka. So, kung hindi ka mag-appeal, yung kaso mo sa Regional Trial Court, maging final and executory. Pag maging final and executory yung kaso mo sa court, so ibig sabihin, Ito, sabi dito May duda lang ako, yung sinabing 41 million lang ang nagasto sa travel expenses ay dito to. Hindi ko alam yung exact numbers, pero parang mababa lang. Nasa ganito nga, nasa mga 41 million. Basta less 100 million. Pero isang biyahe lang magkano na, no? But anyway, ang issue dito ito. Yung pattern po, hinihingi ni PRRD yung audit. Anong sagot nila? Papapasukin ng ICC. Pag-aaralan kung papasok ang ICC. Anong sagot nila? Fake news si Ka Eric. Sana naglalabas sila ng ebidensya na hindi totoo yung sinabi ni PRRD. Sana rin naglalabas sila ng ebidensya hindi totoo yung sinabi ni Ka Eric. Andun yung issue Bakit tayo napunta sa ICC? Bakit tayo napunta kay Kibuloy? Bakit tayo napunta sa SMNI? No? Labo-labo Again, kung gagawin nila yan, hindi maaalis sa taong bayan, guilty sila. Guilty ang Kongreso. Bakit? Hindi sila nagpaliwanag. Bubusalan lang ang bibig nung nagsasalita. Hindi pinagsalita si kay Eric. Ewan ko kung pagsasalitain siya sa Monday. Ayaw na nga natin marinig ang boses ng mga congressman. Gusto natin marinig yung kay Eric. Pati nga si sa totoo lang, si PRRD, namimiss ko na. Hindi tuloy makapaggikan sa masa. Well, ang kapangyarihan, lagi ko sinasabi sa inyo, nasa atin pagdating ng eleksyon. Huwag na po tayong pabudol, huwag tayong pabudol sa mga vloggers, huwag tayong padalos-dalos, huwag tayong basta maganda ang apelyido, sikat ang apelyido, anak ni ganito, anak ni ganyan, pamilyang politiko, hindi po. Matuto na tayo. Sa lahat po na nagko-congratulate sa akin, maraming salamat po. Thank you po, hindi ko na po kayo mapasalamatan lahat, pero again, masayang-masaya ako. At masaya ako at may mga taong pag ako'y masaya sila at pag ako'y malungkot sila. Kayo po yun.
Maraming salamat po sa inyo dahil yung success ko natutuwa kayo. At susuklian ko po to. Pangako po sa inyo, susuklian natin to.